In this summit, we will share our experiences, learn from each other, discuss problems we have encountered, and hopefully find possible solutions. But beyond this, I hope we will also understand that we too are members of a community, helping a community. Our common interest defines our community. What's our common interest? Make internet accessible, connect the unconnected, break the digital divide. And as we share our experiences, build community, develop it, make it larger so that people will pay attention to us. For the last 7 years, we've been supporting like more than 60 or 70 initiatives in 20 countries. And maybe in this new phase, right, of our theory of change, our strategic plan 2024-2027, put a lot of our lessons over the last 7 years and concentrated in a subset of countries. And one of those countries is actually the Philippines, right? Because we think that by bringing all of our efforts and focusing a bit more, rather than in all the countries where we were working, in a subset of them, we are gonna be much more impactful if we bring all of our resources, all of our knowledge, experiences in one place, no? And this type of convenings are precisely these ones, and it's beautiful. It's beautiful to see everyone who cares that come together to actually learn and share what they have done, to honor what they have done, to respect all the work that each and every one of you have done already, and to see what else we can do together. The PDP is our medium-term development plan, and it emphasizes the critical role of digital connectivity in achieving its overarching goals of economic and social transformation. Mahaba kasi yung PDP, no? It has different chapters, it has different outcomes that it wants to produce and strategies to produce those outcomes. And if you look closely at all of the outcomes that it seeks to achieve, you will see that digitalization is actually key to achieving those targets. With respect to connectivity, there is an acknowledgement of the pivotal role of universal and meaningful connectivity. Part of that is unlocking access and unlocking the full potential of digital and emerging technologies, and a commitment to connect all persons to the internet. Lastly, to invest. And I want to emphasize this, to invest in and deploy resilient digital infrastructures, including satellites and local networks. So if you're looking for arguments, if you're looking for evidence and policies that you can draw from, this is really a good way to go. This conference was able to generate knowledge and knowledge resources, as well as it gave us an avenue to get to know each other, no? Who the players are in the CCCI field in the Philippines. We worked together with APC and Rhizomatica to organize this workshop in order to generate an agenda. And I think what we will be doing in the next few months would also be to work together with you to evolve programs where we can do resource mobilization so that we can have a Philippine CCCI program.
Hello! Magandang gabi po. Hi, Ma'am Kai. Magandang gabi. Hi, Bert. Ang ganda naman Hello. ng background mo, Ma'am Kai. Kasalukuyan akong nasa Cavite, katulad mo. Nasa Cavite ka rin. Parang nakakailang episodes na tayo na Cavite palagi. Ang bida. Bakit kaya? See? Bakit nga? Mamaya pa, tignan natin. So, tonight, liwa-liwanag ng nasa likod ko na City episode tungkol technical capacities and local services for community-centered connectivity IFs. At tinagalog po na governs. Yes, naging karunungan at kaalaman para sa konektadong kanayunan. K, 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 K! Oh, hindi lang 3K, 4 na K yan. Yung 4K. Yeah! Sige, dahil po, Ayan. ito po ay episode 20. Yes, episode 23 na po tayo for this Saturday Saan? ating Senior Seat Kwentuhan at in partnership po, of course, na ating mga partners na nandyan po ang senior sa panahon ng COVID, yung CISO, OLAPIS, yung INET Philippines, and of course po, ang Philippine Rural Reconstruction Movement. Ayan. Isa na naman po itong episode na ibabahagi namin sa inyo, share namin sa inyo yung isang naging initiative po sa isang upland community sa lalawigan ng Nueva Vizcaya, sa bayan po ng Cayapa, kung saan ang isang producers associations, upland farmers sila, at organic ang kanilang production technology at certified na organic, ay nagkaroon ng pagkakataon para maging connected, magkaroon ng connectivity. So, ano po itong Kayapa? Barangay ng Pangawan, barangay ng Pingkian, barangay ng Kabanglasan. Ito po yung mga barangay ng members ng Kayapa Organic Producers Association. At Vers, malala mo ba anong itsura ng mga barangay na ito sa Kayapa? Yes, ma'am. Dahil bumiyahe talaga tayo from Bayumbong, from Solano, Bayumbong, binaybay natin hanggang makarating tayo ng Pangawan. At maliban po dyan, may Pingkian, may Kabanglasan, may Pangawan. I think ma'am, meron din pong members from Tidang Village din tayo na part po ng COPA. Ayan. So, ang itsura po ng saan ba ako magsisimula? Pababa, paakyat, from taas to baba o baba to akyat? Unahin ko po yung Pingkian kasi yan po yung mauuna nating mapupuntahang barangay pagkagaling po kayong Solano. Yan. Pero bago pa po yan, may Salinas pa po, bago po makarating ng Pingkian, ganyan. So yung Pingkian po, siya po yung nasa baba lang po ng bundok. So, dire-diretso, pero wala din pong signal yan kasi napapalibutan po sila ng bundok, tapos madami-dami pong mga ah, out of line sight kinikineso na sinasabi na kaya po mahirap yung signal doon. So Yes. pagka nagjo-joyride kami from Solano to Pangawan, wala kaming signal. Yung mga nasa lang kami, save music. Yes, ayan ma'am. Tapos pagkatapos po ng Pingkian, madadaanan po natin yung Tidang. So ang Tidang Village naman po medyo paakit na po tayo ng bundok. From paanan to aakyat po tayo ng bundok onte. Pero hindi pa po yan yung tuktok. So isa pa lang po yan. Pagkatapos po niyan, makakarating naman po tayo sa Kabanglasan. Yung Kabanglasan naman po, paakyat po siya ng bundok. Yan. Pero yung ibang village niya, o ibang ibang nakatira po sa village nun, bababa pa po, magfo-footbridge kasi dadaan nung ilog. Tapos meron pa po doon sa kabila. So medyo watak-watak po yung sa Kabanglasan. Pero pagdating po pag madadaanan po natin, paakyat na po yan. Tapos, ang Pangawan naman po,
ay andun na sa tuktok. Yung paano na po, yung malapit na yung ano, tas hanggang sa diretso na doon. Makikita mo na talaga yung sea of clouds sa kanila. Oo. Kahit along the way, makikita mo Yeah. pa At ang kabila nun ay, yes, ma'am, go. Ang oo. kabila nun Tapos ay, kabila nung bundok sa Pangawan ay Benguet na. Ibang province na yon. oh, So, ganun siya kalayo, ganun siya kataas yun siya sa bahagi ng Cordillera Mountains na yan. So, mabundok ang mga barangay na ito at naghagubat at agricultural production area. and yung mga agricultural crops po nila na tinatanim doon ay yung madami-dami po. Meron nga rin po kaming ano, mga naiuwing mga gulay mula po sa Vizcaya, mula po sa ating mga farmers po doon sa Kayapa. Oo. Yung sinishare ko kanina, yung tatlong barangay na yon ay yun nga nasa mga bulubunduking lugar sa Kayapa at yung kabila nung bundok na mataas na yon, lalo na sa Barangay Pangawan, ay ibang probinsya na, Benguet na, no? So, ganun siya kataas at kalayo at ah, yan ang area ng Cordillera Mountain Range. Tapos, yung at least yung kalakhan ng production nila doon sa mga barangay na yon ay gulay, prutas, pero organic yan. Ano pa? Root crops, and then livestock and poultry. Yan yung mga products nila. Dahil minamarket nila yon sa ibang lugar sa Nueva Vizcaya province. Yan. Yan ang kanilang kondisyon sa kasalukuyan. So, itong training na to, Burns, participants tayo di ba? Yes, kasama tayo. So, hindi lang po mga taga-Kayapa ang nag-attend sa training na to. Pati po ang kami. mga taga-Cavite. Ayan. Yes po. Kasi po yung ano naman po na to, yung tulad po na nabanggit ni Ma'am Kai at nabanggit na rin po natin nung dinidescribe po natin yung location po ng ating mga um, COPA members, kung saan po sila nagtatanim, saan sila nakatira, at then ano yung itsura or current status nila doon pagdating po sa pagbaba at pag-akyat po ng mga ng Biskaya Fresh at pagbaba po ng mga ano nila, mga produce po nila na mga organic veggies and mga fruits. So naging challenge po talaga sa mga farmers po natin from Kayapa na magkaroon ng connection para makapag-update kung ilan yung ani nila. Um, may ROI po ba si Sir Ronel kapag umakyat siya? Tapos ito yung kilo ng produce nila, ganyan. So, yan po yung naging challenge nila. Wala po silang connection, hindi po sila makapag-communicate din po sa isa't isa kasi ang lalayo po ng mga barangay na yan. Ang layo ng Pangawan sa Kabanglasan, ang layo ng Kabanglasan sa Tidang, ang layo ng Tidang sa Pingkian. Ang layo nila sa isa't isa. So, naging challenge nila yun. So, yeah. Mm. At ayan nga yung condition nila, kaya ang hirap ng connectivity sa kanilang lugar, ng internet, ng signal, mahirap talaga. At limited kung meron man, no, na piso wifi, ganyan. So, yung opportunity para sa mga barangay na ito at para sa COPA farmers ay nung nagkaroon sila ng satellite Connection. based internet connectivity. Yan. Sa tulong na rin ng ilang mga partners ng PRRM tulad ng Institute for Social Entrepreneurship in Asia or ISEA. Sila ISEA actually ang resource persons doon sa buong training na yon. So anyway, natutuwa kami ni Mirna doon sa training na yon kasi karamihan or mas malaking bilang ba, Berna? Ay mga babaeng. Yes. So mag-share din po ako ng mga pictures ng ating mga nakasama po doon at sige, itsura po ng ating mga ayan. So speaking of kababaihan po, ito nakatayo po si Nay Marites. So
Isa po siya sa mga active po sa 3 days po namin na training doon sa Kayapa, sa may Pangawan. Na matutunan Si kung ano. Maritis. Opo, Maritis. Yun po yung spelling niya talaga. Oo. Ayan. Very Okay. good. Ayan. Ito po yung ano, yung trading post po ng mga Copa. Kayapa. Yes po, ng Copa. Yan. Sa Pangawan naman po ito na barangay. At doon po, Diyan ang training venue. yes po, yan. Yeah. Yes, ayan siya. Ayan o, sabi naman mga kababaihan, Yan. Nay Rita, ito si Nay Percy po ata ito. Yes. Tapos, ayan o, ang dami. So, Ayan. At meron din po tayong mga kabataan dito. Nandito si Chloe, nung first day po natin. Yan. Kapag hands-on din po siya. Tapos dito rin po si Kim, ang atin din pong member sa YA po, Youth Association po na PRM. Tapos, nandito din po si Kap nakahabol po si Kap dito sa first day ng Pangawan. Opo, Kap ng Pangawan. Ito naman po tayo. Ayan, kasi nagde-demo na po si Mr. Somat. Siya po ang ating resource speaker. At nag-demo po at nag-train po sa amin. Ang nationality niya po ay Indonesian. Yes. Indonesian. Yeah. Yan. Tapos, at turo mo rin si Ronella Burns. Ay po, ayan, katabi lang po ni Somat, si Sir Ronel. Siya po ay from Vizcaya Fresh. And siya po yung umaakyat from Pinkian to Pangawan para po mangolekta ng mga produced and then i-market po sa ating mga buyers, yung mga produkto ng ating mga farmers dyan sa Kayapa. Ayan. Tapos actually, si Ronel ng Vizcaya Fresh ay participant din sa training na ito. Yes. Doble cara po, participant na, tapos translator pa, ganon. Ay, oo, translator pa to. Ilocano, English, Tagalog. Yes, ayan. Tapos, yun po, yung workshop nga namin is yung sa local technical capacity. Kasi, tinuruan po kami kung ano ang internet? Like from scratch po talaga. Ano ang internet? Bakit kailangan ng internet? Paano ba i-set up to para magkaroon ng connection ng lugar na ito? Tapos paano i-connect siya dito? Ganito. Yun siya. And nung una po nga parang ma-appreciate kaya nila to kasi 'di ba they are farmers and mas gusto nilang hawakan ng kanilang mga bolo, ang kanilang mga para makapagtanim. Pero yung first day pa lang po na meron kaming lecture, tapos meron kaming hands-on training. Nagulat kami kasi very interested din po talaga sila patungkol dito. And yes. Chika na agad nila, ma'am. For the sustainability ng project na ito, dapat yung mga anak natin nandito din, gano'n. Oo nga, oo. So, dagdagan ko rin, Burns. Malinaw ba ako? Apo, yes po. So, sila ay miyembro ng Farmers Association nga, no? So, kaiba siya sa ibang mga parang internet connectivity na hindi specific ang purpose. Itong internet connectivity nila ay nagsisilbing suporta para sa kanilang enterprise, social enterprise na organic agriculture production and marketing. So, kaya siya CCCI, kung makita niyo po doon sa tarpaulin na nandyan sa picture, Community-Centered Connectivity, yung I po ay initiative. So, by the words themselves, community-centered, nakasentro sa komunidad, sa pangangailangan ng komunidad, ang pagkakaroon ng connectivity. So, hindi ito serbisyo lamang kung na pagkakakitaan ng isang telecoms company.
ito ay connectivity na pati ang mga komunidad, pati ang mga miyembro ng komunidad ay makikinabang at maaaring magkaroon ng dagdag na kita mula sa kanilang negosyo dahil tinulungan niya ng connectivity na CCCI. So yan po yung parang pagkakaiba din at feature ng mga CCCI. Marami pong actually din prinsipyo ang community-centered connectivity initiatives. May mga essential, tama ba? Ay, hindi, services pala yun. Yes po, essential and operational. Essential and operational, yan. So, mga prinsipyo ng CCC, dapat siya ay tumutugon sa pangangailangan ng komunidad. At kaugnay nun, siya ay sa karapatang pantao ng mga miyembro ng komunidad. May naalala ka pa, Burns? Yes po. Yung ano naman po, yung services or yung service na ipoprovide po ng Community-Centered Connectivity Initiative is nasa 3 bagay po. Nandyan po yung transactional services kung saan magkaroon po ng ease of use in transaction or transacting po ng ating yung bibili tapos magbabayad. Parang biling benta. Yes. Ganun. Opo. So magkaroon po ng ease of transaction. Yes. Pangalawa naman po is yung tinatawag po nila na transformational na services kung saan kailangan po na yun nga po sinasabi ni Ma'am Kay kanina na ang hindi makikinabang ang isa o dalawa o ang big companies kundi ang komunidad po mismo na makikita po natin na nagkakaroon po ng changes, ng transformation, ng pagbabago, ng pag-unlad doon sa community na yon while using po itong ating community-centered connectivity initiative. And then yung pangatlo naman po doon na service is yung pagkakaroon din po natin ng nakalimutan ko po yung isang yan. Ako din, nakalimutan ko. Pero importante din po yun kasi it also talks about po yung yung social inclusion po ng ating yes, yeah. Kasi sabi nga po ni Ma'am Kay kanina, ang dami mga babae na nakasama po natin na mga farmers po dito sa ating technical capacity and local services initiative na workshop. So, importante din po yun na nandoon po yung mga services na yun na hindi lang po hindi siya tawag dito, hindi siya pwede sa lalaki lang, kundi sa lahat po, sa mga bata, sa mga kabataan, sa mga kababaihan na magamit itong connectivity po na ito. Yan. Yes, yan. So, bahagi din po ng training, isang bahagi ng training, kasi maraming bahagi yung training. Tinuruan kami ng mga kable, Berna, correct? Yun yung isang picture kanina na pinakita ni Berna po, na humawak kami ng mga kable, paano ba yan ina-assemble, paano tinetest para malaman na mag-work siya, gagana siya. Pag kinonect mo sa laptop mo at saka sa internet source, yan. So naggaganyan po kami. So kahit yung mga malalabo ang mata, hala sige. Inassemble nila yung mga kable. Yan. So yung makikita po ninyong gray na cables, ang turo po sa amin yan ay yung mga UTP cables. Yes. Na kailangan may pictures ka ng Blackburns. Opo, meron. Fiber optic cables. Ayan. So kita nyo naman po, mga tito-tita, lolo-lola ang, ang nag-aaral. Yan. Itong hawak po ni Nay Maritis is yan po yung fiber optic. Ay, oo, yan. Yan, yung kulay itim po na mas manipis, mas matigas. Yan ang fiber optic cable. Ay, grabe talaga ang dinaanan namin. Pag-test at pag-process ng mga kable para ang learning ay maintindihan namin kung ano ba ang composition ng mga internet cables para kung halimbawa may masira doon sa system sa Kayapa
ay alam ng mga trainees kung paano i-troubleshoot or i-repair or kaya kung hindi nila kaya ay tumawag ng mga engineer or mga experts. So yan yung isang bahagi ng ating training na Burns. May maalala ka pa ba na bahagi ng training natin? Yes po. Ito din pong yellow na to na hawak din po ni Nay Maritis. Yan po ang tinatawag nila na patch cord. Kung saan dapat po i-connect yung patch cord na yan doon sa fiber optic na napakahirap i-connect kasi kailangan mo stable lang kamay mo, hindi nanginginig, tapos ito transfer mo from one place to another. Sobrang nipis lang po ng mga wires talaga na yun. Para siyang hibla ng buhok ganon. So, sobrang nipis. So, kailangan niyang pag-connectin. Tapos, pag na-connect na sa isa't isa, kailangan nilang ito-test din natin kung totoo bang I-test. connect sila. Yes. O kaya naman, kung yung na-connect ba na yon ay gagana ba doon sa system natin. Kasi kung hindi, back to zero ka na naman. Yun po yung first day namin. So, ulit. Yes. Yeah. At tinuruan din po kami anong mga tawag nitong itong mga tools na ginamit namin. Ito po yung Or nakalimutan ko na yan, Burns. Ano yan? yan, basta siya yung taga-slice ng wire ng fiber optic at ng patch cord. Oo, media, ay hindi siya. Media cape, hindi siya. Nakalimutan na. As ito po yung crimping tool para po dun sa tinatawag ni Ma'am Kay kanina na UTP cable. Yung dulo po na yun, kailangan po ng crimping tool. Yan, yung kulay para, dilaw po. Yan. So, madami-dami po yan. Ayan. Yan. Meron ka pang ibang pictures. Yung Burns, yung stripper. Parang meron po dito. Ayan, hawak-hawak ko yung fiber optic patch cord. Stripper. Wala pa tayong stripper dito. Pero ito po ay yung pang-test po kung tama po yung pagkakabit ng UTP cable. Ito po yun. Tester po yan. And then, Ayan. Yeah. Asan yung stripper? Ay, ito yung stripper. Hindi pala. Crimping yan. Oo, hindi. Tsaka flies. Aha. Pliers yan. Ayan, ito ay jacket remover. Ayan, yung blue na hawak niya. Jacket remover po ito, ma'am. Ito. Okay. Ito po yung splicer kung saan mo ilalagay yung para ma-connect yung patch cord tsaka yung fiber optic na napaka-tricky po niya kasi ito po yung stripper pala, hawak ko. Hawak namin ni Sir Ronel. Ito po, stripper. Ayan. Tapos, ayan po ang ating Nay Maritis. Nag-strip din po ng wires. Yan. Tsaka si Kim po from Cabanlasan. Ayan, ang ating mga kababaihan. At si Sir Junar. Ayan. Nag-enjoy po sila. Blue din po pala yung sa inyo, ma'am. Ito yung blue na stripper. Yan. Oh, yes. Yan. Ayan. Sobrang tutok nila. Ayan. Nagtatry po si Sir Ronel na i-connect yung Seryoso po kami lahat dyan. Serious. serious mode kami. Ayan. Ayan. And then, yung isang part din ng training natin, sige. Si Chloe na, hawak niya ay fiber optic cable, So, yung second day natin, Burns, ano ba ang ginawa natin nung second day? Tayo ay second day naman po, tingnan po natin kung may available pictures tayo dito. Pero yung second day naman po, since nalaman na po natin kung paano po
i-prepare yung mga cables para magamit na natin sila na sa connection para magkaroon tayo ng connectivity. So yung second day naman po is tinuruan po kami kung paano i-set up naman po yung mga devices natin na magkaroon po tayo ng connection. Tsaka yung router natin, Oh, paano yeah. natin siya masi-set up within sa computer para masabi natin na ma-configure natin sila na gagana siya. And then matest din ulit natin kung um, um, may connection ba tayo. So, yung mga Nag-drawing pa tayo, di ba, Burns? yes, nag-drawing po tayo. Ito po yung mga drawing na yan. Mm-mm. Ayan, ganyan po. Ayan. So, ito po yung drawing kung saan gamit po yung mga cables na sinet up po namin during the training. Yung second day naman po namin is paano na siya i-set up and then paano na siya i-configure na may make sure natin na ito yung access point, ito yung router, ito yung ganito, tapos paano natin siya pag-connect-connectahin para ang ending magkaroon po ng internet yung Barangay Pangawan kung saan po kami nag-ano. And then, dalawa po yan. Meron din po kasing katabing school, yung barangay hall po ng Pangawan. So, paano natin sila, yung dalawang lugar na yun, is paano natin sila mabibigyan ng connection. Yan. So, mag-start po lahat sa access point kung saan i-extend niya po yung coverage ng isang connection or ng internet connection in one place to another. Ayan. Tapos, of course, kailangan yung mga UTP cables, yung mga kung anek-anek pa, tsaka yung ano po yung nakalimutan ko yung device na to, ma'am, na gagamitin para i-connect yung UTP wires or UTP cables. Pero, basta yun. Hindi siya media converter. Yan ba Oo, yung isa. LAN, LAN and PoE? Yeah. Tapos, Tama. maliban doon, yes. From access point, yun po yung gagamitin. Tapos, tsaka po mag-media converter bago siya pupunta doon sa another media converter. Tama. And then, yes po. And then, yung media converter na yun, dapat nakakonekta na yan doon sa isang router. And gamit pa rin po yung mga UTP cables, yung gray po na pakita po natin kanina. Yun, grabe pala yung use niya sa isang para magkaroon ng connectivity. Pero napakahirap niya ring i-set up kasi kailangan Yes. orange, white, Oo. ganito, ganyan. 8 siya na dapat magkasunod-sunod kapag hindi, puputulin mo na naman siya. Ganun siya, kahirap. Tama. Oo, dapat ma-steady ang kamay. So, para sa akin, Burns, ano to ang magandang learning, pero hindi ganoon kasimple. Kailangan ang daming proseso at trabahong kailangan gawin bago siya mabuo into one system that will give you internet connectivity. Yeah. Yes. And then kapag nawala yung connection, meron ka ng connection, nawala yung connection, ang dami pa titingnan to make sure na sino kaya yung mali? Saan kaya naputol yung connection na to? Sa router ba? Sa media converter? Sa isa pang media converter? Ayun. Correct. Kailangan na siya. And doon ko po na-appreciate ang ating mga technicians. Na Yeah, oo nga. pag sa bahay po, di ba, pagka nawala yung internet, bakit wala ang internet? Ganyan. Naiinis ka. Oo. Tatawag agad sa technician o sa network provider. Pero not knowing na masisiguro sila di din nila alam kung saan. So titingnan pa nila kung saan ba talaga nawala yung connection or saan ba nagka-aberya, bakit nagka-error itong connection ng isang lugar na to. So, yun, na-appreciate ko po sila. Hindi na po ako mag-alam. Yeah. Ayan, ito yung Yeah. Ito yung sinasabi mong POE, Sige. ma'am. Tama ba? Oo. Yeah. As far as I can remember. Yeah. Ayan. Tapos ito po yung media converter.
habang nasa training po kami, bigla namin nakikita yung mga sea of clouds. Sobrang lamig po doon maliban sa malayo at mataas. Yes. And ngayon naman po, pwede din po nating, may mga ilan po kaming videos na ipapalabas po sa inyo kung saan na-share po ng ating mga ano po talaga, attendees, participants ng training from Kayapa po mismo kung ano yung natutunan nila no first day. So, i-share ko po sa inyo kung ano itong mga to. Oops. So, una pong nagsasalita dito ay si Kim. So, ang naalala ko po na sinabi niya dito is yung appreciation niya rin po talaga doon sa paano i-set up from scratch and from the start yung mga connections na yun. So, doon niya po na-realize na yung sa project po 'di ba ng PRM with ESEA dito po sa Pangawan ay nagkaroon po tayo ng connection para sa mga farmers. Sayang lang po, sa likod, itong ano na po, projector na to, nandyan po yung black box na connection po ng ating mga farmers po sa Pangawan. So, doon niya po na-appreciate na, ganito pala yun para magkaroon ng ano. Kasi parang ang naabutan na lang din po ni Kim nung sineset up po ito is yung maintindihan kung para saan yung black box, paano siya i-maintain, pero yung setting up po ng mga wires na yan na nandiyan, nakatago, ay hindi niya po alam kung paano yun simulan. Tapos ngayon nalaman niya paano i-prepare yung mga yun. So yan. And then meron naman din po tayong kasama from Kasibu. Meron din po silang meron din po silang Coffee. Coffee, yes. Coffee na binibenta. Coffee. Yes. Yeah. Yan. And, share din po siya. Relevant now na is kind of technology, so it's a life skill na rin po. So, it's a good thing that we were able to maximize everything that Sir Somet was able to teach us, and then looking forward to more knowledge that he can impart for us. Okay, salamat. Ayan. So, totoo po yung sinabi ni Ma'am Maria from Kasibu po na it's a life skill. Yung pag-set up po ng mga yun. And eto naman po ay yan. Tulad po na nabanggit ko kanina, may participants from Cavite, maliban po sa amin ni Ma'am Kai, may mga nahigit din po kaming isa pang youth, si Eileen. Tingnan natin ano yung sinabi niya. Sa akin po, personally, tulad kung paano talaga ginagawa ng mga tissue. Although familiar ako sa ibang gamit, pero ngayon ko lang siya ginawa na ako talaga mismo yung gumagawa. Happy ako kasi sa first try ko dun sa unang UTP, na-success agad ako. May step by step ako eh. Kaya ang galing, ang galing. Parang nakaka-fulfilling yung feeling pala. Ganun pala yun. Pero nung dulo na, ayaw na, unang try pa lang, ayaw na. Fiber optic. Ayaw na ng fiber optic. Unang try pa lang, unsuccessful na ako. Pero hang up ako doon sa mga nag-try talaga na makasuccess. Tapos yung papalit sila hanggang dulo. Kaya lang, medyo napuputo. Thank you so much po. My test. Sobrang challenging po kasi yung pag-strip. Kasi sobrang sensitive po ng wire talaga. So, kailangan kapag in-strip mo po yung coat ng wire is dahan-dahan ka. So, medyo mas sensitive po yung sa fiber optic compared po doon sa UTP cables natin. So, doon po yung sinasabi niya na nahirapan talaga siya i-strip yun. Tapos, pagkatapos pa i-strip yun is i-connect pa doon sa splicer na tinatawag. So, hindi na daw niya tinry. Pero tinry naman din namin after niya sabihin yan. Nag-try pa ulit kami. And then, yung last po si Nay Marites. Sa pagdugtong pala mahirap, may nervyos. Pag nagkamali ka, hindi papasa, kaya kailangan unawain at aralin ng mabuti para successful naman ang kaya pala mahirap ang signal natin. Meron palang ganun. Salamat po sa
activities natin kahapon kasi kahit wala kaming hindi ko na perfect yung yung 1 to 8. Isa lang ang hindi ko na itama. Yung UTP. Oo. Konti na lang yung natira sa aking wire kaya mahirap pala ang technician ng ganito internet connection. Kailangan palang aralin kaya yun. Okay. Ayan. Sabi ni Manay Maritis, onti na lang yung natirang cable niya. Totoo po yun kasi pagka first time niyo po, talagang mahirap po talaga siyang i-ano eh. Parang sa pag tiningnan po natin, parang ang dali niya lang gawin or dali niya lang balatan, ganyan. Pero hindi po pala. Apat sila bali, Berna, no? Yes po, ang nagsalita. Apat ba sila, Berna? Opo, opo. Si Kim po yung unang ating youth farmer po and member Berna? po rin po ng YA. Yes po, apat po. Tapos pangalawa po nagsalita si Ma'am Maria from Kasibu. Tapos Yeah. si Eileen po and then si Ma'am Maritis naman po na farmer din po from Kayapa. So, yun po yung naging training namin na naging learning din po sa amin ni Berna. Ang tungkol sa internet connectivity, lalong-lalo na sa mga remote, unconnected, or poorly connected areas. So, yan po ang ibinahagi namin ni Berna. Baka pwede po kaming magbahagi sa mga susunod pang darating na episodes. Tama, Burns? Okay. Yes. So, yan. So, gusto lang po namin na ma-emphasize din yung nature nga ng CCCI, Community-Centered Connectivity Initiatives. At dahil nakabatay siya sa pangangailangan ng komunidad, ganun din nakabatay siya sa kakayanan ng komunidad. So habang nagtutulungan tayo na mapataas mapalakas ang kakayanan at kasanayan ng mga miyembro ng komunidad, lalong-lalo na dito sa Kayapa, yung mga upland farmers, ay mas mabuti para sa kanilang mga buhay, para sa kanilang mga negosyo, para sa kanilang komunidad. Yan naman po ang talagang layunin ng community-centered community initiatives. Ikaw, Burns, may dagdag ka? Any other reflections? Yes po. And sa akin naman po talagang nag-start naman po ang lahat ng to kung bakit po napili ang Kayapa para po magkaroon po ng project ang PRM with ISEA po para i-set up po itong CCCI po natin is na-identify po mismo ng mga farmers po natin na kailangan po nila ito para magkaroon po ng efficient communication pagdating po sa pakikipag-communicate po nila to market their produce, and natutuwa din po kami na yung reception din po ng mga ating mga farmers na matuto talaga dito na alam din po nila na hindi po to isang beses lang, 2 beses lang, 3 beses lang na training, kundi ongoing po talaga ito. And then po ng training natin is sila po mismo nag-set kung ano yung magiging next steps nila na ma-make sure po nila din at the same time na magiging ongoing po yung magiging knowledge nila pagdating po dito, and then mas ma-equip pa po sila na kung paano ba talaga to gawin kasi nga they're also looking for the sustainability of the project and sustainability din po ng kanilang connection at ng kanilang connectivity. Kasi nakita po nila yung importansya doon na mamaya po ipapakita din po natin sa Yun. ano po yung kanilang naging emphasis or importance na nakikita po nila na importante po sa kanila para po sa community nila, at ano din po yung nakikita nilang mga weaknesses and problems and obstacles na nakikita nila within their community, tapos ano naman po yung strength nila na sa tingin po nila ay yun po yung nagpapalakas. Kaya dahil meron silang mga ganito, yun po yung nagpapatibay sa kanila as a community. And then ano naman po yung mission nila or goals, pangarap po nila sa community nila, and isa po doon yung pagkakaroon nga po ng
connectivity. And then yung mga naiisip po nila na maggumawa ng farmers app, yung mga ganyan, na magkaroon po sila ng isang data management system para po sa kanilang para po magkaroon po ng digital recordings ng kanilang mga practices, ng kanilang mga produced and everything in between po na kailangan po nilang i-note at i-document every day bilang farmers po at ma-make sure po na ma-preserve po yung culture na meron sila within their community at the same time at maipapasa po nila yon sa next generation and at the same time magiging available po yung mga information na yon sa next generation po ng kanilang barangay at sa kanilang lugar. So, ayun po. Yan. So, i-connect ko lang, Burns, din sa ating theme ng buong Senior City program ay yung adult learning and education. So, kung nakita naman nyo po, hindi natatapos ang pag-aaral at pwedeng matuto tayo ng mga bagong bagay sa anumang stage ng ating buhay. So, i-relate ko na rin po sa lifelong learning. So, buong buhay natin, nag-aaral tayo hanggang sa hanggang sa ating senior age. Bukod sa lifelong, life-wide din siya. Kung nakita natin sa mga kayapa farmers, nag-aaral at nagsasanay sila sa organic agriculture. Pero nag-aaral at nagsasanay din sila sa connectivity. So, ganun yung range ng kanilang pag-aaral at pagkatuto. Yan. Yan ang ating episode, Burns, for tonight. Yes! Yung ating 4 na K, like K, karunungan at kaalaman para sa konektadong kanayunan. Ayan! So, ayan po. Maraming salamat po sa lahat. At kita-kits po ulit tayo Thank you. next week. Dahil ang next episode po natin ay titingnan po natin kung sino po yung magiging next host natin. Kung kami pa rin po ba? Pero it will be in celebration po of the International Day of Cooperatives. Ayan. At yun. Yes. So, salamat po. Hanggang sa next week ng Senior City Kwentuhan episode. Yes. Bye, Burns. Thank you po. Bye, Ma'am Kai. Thank you, Ma'am Ans. Thank you, Tia. Thank you. In this summit, we will share our experiences, learn from each other, discuss problems we have encountered, and hopefully find possible solutions. But beyond this, I hope we will also understand that we too are members of a community, helping a community. Our common interest defines our community. What's our common interest? Make internet accessible, connect the unconnected, break the digital divide. And as we share our experiences, build community, develop it, make it larger so that people will pay attention to us. For the last 7 years, we've been supporting like more than 60 or 70 initiatives in 20 countries. And maybe in this new phase, right, of our theory of change, our strategic plan 2024-2027, put a lot of our lessons over the last 7 years and concentrated in a subset of countries. And one of those countries is actually the Philippines, right? Because we think that by bringing all of our efforts and focusing a bit more, rather than in all the countries where we were working, in a subset of them, we are gonna be much more impactful if we bring all of our resources, all of our knowledge, experiences into one place, no? And this type of convenings are precisely these ones, and it's beautiful. It's beautiful to see everyone who cares that come together to actually learn and share what they have done, to honor what they have done, to respect all the work that each and every one of you have done already, and to see what else we can do together.
The PDP is our medium-term development plan, and it emphasizes the critical role of digital connectivity in achieving its overarching goals of economic and social transformation. Mahaba kasi yung PDP, no? It has different chapters, it has different outcomes that it want to produce and strategies to produce those outcomes. And if you look closely at all of the outcomes that it seeks to achieve, you will see that digitalization is actually key to achieving those targets. With respect to connectivity, there is an acknowledgement of the pivotal role of universal and meaningful connectivity. Part of that is unlocking access and unlocking the full potential of digital and emerging technologies, and a commitment to connect all persons to the internet. Lastly, to invest. And I want to emphasize this, to invest in and deploy resilient digital infrastructures, including satellites and local networks. So if you're looking for arguments, if you're looking for evidence and policies that you can draw from, this is really a good way to go. This conference was able to generate knowledge and knowledge resources, as well as it gave us an avenue to get to know each other, no? Who the players are in the CCCI field in the Philippines. We worked together with APC and Rhizomatica to organize this workshop in order to generate an agenda. And I think what we will be doing in the next few months would also be to work together with you to evolve programs where we can do resource mobilization so that we can have a Philippine CCCI program.